Okay, go. Dito, tuturo tayo kung paano mag-calibrate ng ano ba to? Micromotion Coriolis. Pinoy, Calibration Master. Pinoy Calibration Master. Pinoy, Calibration Master. Pinoy Calibration Master. Pinoy, Calibration Master. Pinoy, Calibration Master. Pinoy Calibration Master. Pinoy Calibration Master. Pinoy, Calibration Master. Coriolis flow meter. Ito yung sensor niya. Ito yung sensor niya. Pakita mo yung sensor. Ito yung sensor niya. Ang model niya ay ang model ng sensor ay tatap natin. Mass flow sensor model H050S322. Basta yan. Basahin nyo na lang. Ayan. Ayan yung itsura. Coriolis. Pero yung transmitter niya ay nandito. Ayan, micromotion. Medyo nakabaliktad lang. Ayusin natin. Para. Ayan. Ayan, micromotion. Ano bang model nito? Basta micromotion yan. Ano yata ito? Search ko na lang mamaya. Ayan, ito yung gitna ang gagawin natin dyan. Yung gitna, yung gitna. 24, ito yung supply niya, 24 volts. Ito, yung 24 volts sa supply yan. Tapos yung output niya, yung pagkoconnect natin ng heart, ito, AB. Bali, ang output current nito ay dalawa. Wait. Ingay. Bali, ang output current nito ay dalawa, A tsaka B. Pero pareho yung output ng current. Pero dito tayo magko-connect kasi itong plus B na to, yung isang B na to, yung P na current output, yung positive negative na yan, hindi yan hard. Pwede yung gamitan ng tester din. Pero ito, hard ito, yung A. Saka dyan tayo magko-connect. Magko-connect tayo dyan. Sige, sige, hawa mo na. Yan, yan. Ang tatanggalin natin ay yung positive ng A. Yan. Tapos papalitan natin siya ng resistor para mag-connect tayo sa ng heart. Yan, ito ha. Tanggalin natin to. Pero dapat, ano kayo dito? Maingat kayo kasi baka mamaya mag-short kayo kahahawak dyan. Ayusin lang natin to. Yung wire na yan, dalawa na yan, papunta yan sa HMI. Para mag-reading doon, papunta yan ng HMI. Kukunin natin siya ng resistor. Tapos kailangan maingat kayo kasi hindi pwede na magdikit yan sa iba. Maingat kayo dapat yan. Kapit natin itong resistor sa 12 tuloy. 21 pala yun, 21. Ang AB pala ay 21 tsaka 22. 21, 22 ang AB. Kukunin natin yan. Tapos, itong tester natin, nakabaligtad ka. Sige, okay lang yan. Nakabaligtad ka na, ulitin natin. Kasi kanina, baligtad kasi yung nakabaligtad ka. Yan. Yung tester natin ay Fluke 789. Ang tester natin ay tatapat natin dito, sa MA. Yan, MA ha. Tapos yung connection sa simulate, common yung black, MA positive yung red. Tapos, ito, balik natin dito kasi baliktad kanina. Nakakabit siya sa 21, 22. Mababasa mo yan dito. May 21 at 22. Doon tayo nagkabit sa output na yon. Yun yung papuntang SMI. Yung 21 na wire, tinanggal natin. Ito yon.
21 na wire. Tapos pinalitan natin ng resistor. Pinalitan na natin ng resistor. Dito tayo magko-connect ng hard transmitter. Ay ng hard communicator. Tapos ikakabit natin yung negative doon sa wire na tinanggal natin, yung black. Pero ang gagawin ko dito, kasi delikado kasi itong na mag-short sa iba kasi maraming wire. Magkakabit tayo ng tape para sigurado tayo. Yan. Yan, para sigurado tayo na hindi yan mag-short. Kinabitan ko na ng tape, tapos medyo ilayo ko na dito. Ayan. Para hindi nakakabala kasi delikado kasi pag nagka-calibrate tayo tapos magalaw yung wire. Yan, ayan na. Para safe tayo. Tapos ito, yung resistor, ikabit natin yung positive natin. Nandito. Ayan, makikita mo may reading na siya na 4 mA. Kaya 0% yan, yung flow niya 0 din. Dito naman, hindi naman masyadong delikado dito kasi wala naman siyang kadikit. Pero para safe, lagyan mo na rin ng tape. Kasi pwede siyang dumikit sa ibang part. Eh magkakaroon tayo ng trouble. Mag-short circuit yan. Ngayon, gamit tayo ng hard communicator. Ayan. I-connect natin. Wala itong polarity. Pag hard ha, walang polarity. Kahit saan yan, positive, negative, pwede. Ikabit natin siya sa resistor. Pero pwede rin naman ng hard ikabit sa positive, negative ng output. Pero pag may resistor ka, dito ka na sa resistor magkabit. 250 ohms nga pala yung ating resistor. Ayan. Tapos, makikita natin dyan. Ayan. Kita ba? Kita yung reading nyo. No? Yan. Dito muna tayo sa heart. Kailangan malinaw ha. Heart. Pasukin natin. Yan. Pag nagkaganyan, pumapasok tayo. Ang una natin gagawin, hahanapin muna natin yung range niya para alam natin kung paano siya i-simulate, kung ano yung reading yung equivalent reading niya sa current. Pasok tayo online. Yan, pag ganyan, pasok tayo. Forward ha, forward. Yan, ganyan. Pag ganyan, pag pumupusong yan, lumalabas yung heart. Ibig sabihin, nag-initializing siya, unti-unti siyang pumapasok. Tapos pag may lumabas na ganyan, makikita mo, 1 and 0 status code, may ganyan-ganyan. Yes mo lang yan. Pag may lumabas na ganon, yes mo lang. Tapos kung overview titingnan natin, makikita natin yung reading dito, actual reading. Ayan, makikita mo, mas flow rate niya, yan ang reading. Yan. Volume flow rate, 0 liter per minute, yan ganyan. Tapos kilogram dito sa baba. Ngayon, labas tayo dyan. Yan lang yung reading ha. Tapos, punta tayo sa configure para malaman lang natin. Pag may ganyan ulit, yes mo lang. Diba? Tapos, pasok tayo sa configure. Manual setup. Forward lang ha. Pag papasok ito ha. Forward. Tapos, input, output. Forward ulit. MA output 1. Kasi doon tayo nag-connect sa MAB. A. Yun yung output MA1. Tapos, pasok tayo ulit. Galing tayo dyan kanina sa MA output 1. Pumasok tayo. Yan ang lumabas. Baba lang natin. Pasok tayo sa MA output setting. Pag may ganyan ulit, yes mo lang. MA output setting. Yan, nakikita natin yung range natin. Yung range niya ay 0 to 200. Ang LRB ay minimum niya 0 kg per minute. Yung PB niya, URB ay yung upper range variable ay yun yung maximum 200 kg per minute. Yan. Yan. Tapos labas na tayo dahil alam na natin ha 0 to 200 kg per minute. Labas na tayo dyan. Punta na tayo sa simulation. Yes lang ulit natin pag may labas ng ganyan. Tapos labas ulit.
pasok tayo sa service tools. Sa service tools, makikita natin dyan, variable trend maintenance. Basta, papasok lang tayo dyan sa simulate. Kasi magsa-simulate lang naman tayo. Yan. Simulate output. Pag simulate sensor, wait lang. Pasok tayo sa simulate sensor. Simulate for input post variable. Subukan lang natin dito. Halimbawa, flow rate by kilogram per minute tayo kanina, no? Simulate. Huwag na pala tayo dyan. Doon na lang tayo sa... marami pa tong kung ano-ano. Basta ano na lang yan. Off na lang natin yan. Pag pumasok tayo niyan, kasi nakauna yan, i-off na lang natin. Para mawala na yon. Oo. So, di ba nawala na? Kanina, binuksan natin. Yan. In-on natin. Maraming lumabas na function. Ayan o, maraming lumabas. Pero titingnan ko pa rin. Maraming kung ano-ano eh. Simulate control fixed value. Sige, pasokin ko nga. Huwag na yan. Marami pang kung ano-ano. O, labas na lang tayo dyan. Yan. I-off lang ulit natin yan. Pasok tayo dyan. Off natin. O, para mawala na yan. Kanina maraming option. Nawala na. Naging off na. Nawala na iba. Doon na lang tayo sa simulate output. Mas madali. O, loop test 1. Yung 1 tayo kasi sa A tayo nag-connect. Pag sa B, tayo nag-connect dyan tayo sa 2. Ayan, output 1. Okay lang natin yan pag may lumabas na ganyan. Ayan na, nasa simulation mode na tayo. Simulate natin ay 4 milliampere. 4 milliampere, pakita mo yung reading ng ano natin, tested. Ayan, 4 milliampere. Tapos, wait lang. Punta tayo dito. Ano ba? 50-10. Ito. Ito. 50-10 kilogram per minute. Ito yung reading ano? Ano ba? Kilogram per liter. Hindi natin makita. Ano ba yung kilo? Ito pala yun. Ano? Iba pala to, 5,000. Ito. Kilogram. Ano to? 4 liter to. Liter ba yun? 4 liter yun. Okay, makikita naman natin mamaya. Basta yan yung reading yan. Ano? Ay, namatay pa ka. Namatay. Pero okay na, balikan na lang natin. Gawin na lang natin na 0 to 200 tayo, di ba? Gawin na lang natin na kalahati. Ay di ilan yun? 12? Ay, di, ayan. Gawin na natin sa kalahati. Sa other tayo pumasok. Enter natin yung other, tapos gawin natin 12. Yan. Yan, makikita natin 12 dito. Yan, 11.986 tapos 49.9% siya. Medyo malapit lang siya, 49.9 kasi 50% kasi yan eh. Tingnan natin doon, dapat nasa 100 ang kanyang. Ito. Ayan, liter per minute niya. 0 to 200 kasi liter per minute ang kanyang range. Kaya yung 50% niya, ito yung reading. 99.77. Medyo malapit lang, hindi yan masyadong hindi yan malayo. Kaya okay na.
Sige, gawin natin 8. Ang 75% natin ay 150, no? O gawin na natin, tingnan natin dito. Ayan. I-start na lang tayo sa 4 para sunod-sunodin natin. Basta pinakita ko na sa iyo yung HMI kung ano yung reading. Sa 4 mA, ito yung reading niya. 4 mA. Tapos, gawin natin 8. Other pala. Tinuruan na ako ni Abdi, oh. Ay, hindi. 8, 8. Ay, di 8. Ayan, 8. Ang expected mo na value doon ay 50. Tama. Oh, 25% dito. Tingnan mo doon kung ano, kung 50. So ito yung reading 49.80 liter per minute. Malapit lang yun, pareha ng kanina sa 100. So sa 50 ngayon kasi 25%. Okay na sir. Ano ang reading? 49.80. 49.80. Malapit sa 50. Sige, sige. Okay na tayo. E di, sunod-sunod din na natin. Gawin na natin. Hindi na tayo titingin doon. Ang dito na lang tayo sa tester. Kasi iyan din naman ang reading doon. Computed yan dito. Yun ang result doon ay liter per minute. Tama? Liter per minute ito na. Oh, Gawin na natin. Alin ang hindi na-test natin kanina? 150 ano? E di 150 sir. 16 milliampere. 16 milliampere. Sige, tingnan mo rin pala doon. 16 milliampere maya. 16 milliampere dito, 74.9% dito, 15.977. Yan yung nandun. Tingnan mo kung anong reading doon. Bakit? So 149.6. Naging isang decimal place na. 49.6. Naging isang decimal place na sir. Isang decimal place na, hindi na dalawa. Hindi na dalawa. Oo, naging isa na lang. Bali 149.7. 67. Pero 0.01 dyan. Oh. Yan ba yung kanina? Yun yung kanina sir. Iba pa yung dito. Iba na to sir. Bali yun yung 50-30. Okay. So, tapos, gagawin natin, ito. Yan. Pagkatapos ng calibration natin, makikita mo bababa yan sa normal, magiging 4. I-end natin yan. Kailangan bumaba yan sa 4 sa normal niya. Ayan. Pakita natin. I-end natin. Pakita mo natin dito. Yan. End muna natin. Tapos end. Tapos enter natin. Kailangan bumalik sa normal yon. Ayun o, naging 4 mA na. Nasa normal na siya. O tapos, labas lang tayo. Labas lang tayo. Ayan, nandiyan na tayo. Tapos, ayan, exit. Tapos kung overview, ayan. Ayan, yan lang yung overview. Tapos, X lang natin yan. Nasa normal na tayo. Sige. Okay na yan. Subscribe Naaman, KO Masters.